kaayo sa pamatsyag na ang aton nga mga paningkamot diri sa munisipyo ginhatagan sa pagkilala. Si Mayor Tessa gahatag lang sa direksyon kag inspirasyon sa inyo. Pero ang katrabaho kag nagasigurado nga matarget ang dapat i-target kamo ng mga empleyado. With that, dawatan ninyo ang akon nga pagpasalamat sa inyong kakugi sa pagtrabaho. Kada Lunes, mabatian ninyo ang akon nga mga pahimangno. I will always remind you to serve the people with a happy heart. Because by serving the people with a joyful, cheerful, and happy heart, makakreate kita sa environment nga daw ikalipay manaton mag-opisina. Kada flag raising ceremony nga ara ako mismo maghatag sa mensahe sa inyo. Ga-remind ako nga magrespetuhanay, magpalanggaanay, may ara man sa mga imperfections kita bilang mga tao, kay wala man sa perfecto nga tao sa kalibutan, mag-intindihanay gihapon, magpalanggaanay, hindi magpilastikanay, hindi mag-gubanay. Why? Because the leader, your mayor, together with the other municipal officials, we want to create a safe environment for all our employees. Hambal ka na isang-isa ka resource person in governance. Hambal niya, ang leader, kami, ako in particular, ang aking na role is to provide you with an environment that you will continue to be inspired as you deliver services to our clientele. Amo na ang ako na to ka. Kaya kada Lunes kinahambalan ko kamo, hindi kamo mag-ubanay. Magtratar kamo sa batang isa. You treat each other as a family. Nga may panahon man mag-irinaway, pero ang importante, pagkatapos sa mga disagreement, mag-ayuhay sa buot. Kay budlay magtrabaho nga may ara sa mga masasakit nga ginabatsyag sa aton isip katawo. Pag wala sa maayo nga environment, kag hindi ka mo magiyahan sa tama nga pamatasan sa pantrabaho, hindi pud ka mo inspirado nga mag-report sa inyong opisina. Because it will be a toxic environment kung hindi manami ang palibot. As we direct employees to have a virtue of courtesy, respect, goodwill, compassion, empathy to their fellow public servants. Wala na naman ginabungan, ginapakita natin ina. Gusto ko may ara sa manami nga environment sa palibot para kamo nga nag-aobra maka-deliver sa maayong nga result. In other words, leaders are responsible to create a safe environment to the people who are responsible in delivering results. So I hope, pagsulod sa tuig 2025, kung ano ang mga kalain natin na buod sa aton ng mga katrabaho, ibili natin ina subong tuig. Atubangon natin ang bagong tuig na may ara sa paglaom ng aton na opisina, tinuod na gid na may ara sa harmony. Let's be happy sa mga accomplishments natin. And let's be empathic sa aton nga mga kakulangon. And as we share empathy to our imperfections, let's be open for recommendation and innovation. Together, I'm sure, 2025 and beyond will be a great year to this humble municipality. Let's be grateful for the opportunity nga ani kita diri and we show gratitude to the Lord by serving joyfully to our clients. Again, and in closing, sa pagiging pulay, mag-develop ang maayong relasyon natin. Kag kung may ara na sa manamig na relasyon sa sulod sa opisina, tanan kita kinalano nga outstanding. Hindi lamang sa ating munisipyo, hindi lamang sa probinsya, hindi lamang sa rehiyon, kundi sa tibuong Pilipinas. Kaya ang resulta, mag-reflect sa resulta ang manami nga pantrabaho sa sulod sa malipayong na environment sa isa ka-institusyon. With that, fellow employees, salamat sa pagpamati, kag salamat sa reformasyon, kag restorasyon na aton makita sa inyo, hindi lamang pagsunod sa 2025, kundi subong nga simana hasta matapos ang 2024 kag pag-atubang na naman kita sa 2025. Manrabaho ta para palipayon ang Ginoo.
Kag hindi malipay ang Ginoo kung kita mismo walay kalipay sa atong isip katawo. Maayong buntag.